Sabi ni Senador Ping Lacson, ah, tinanong siya, sinisingle out niya ba? Ha? Sinisingle out niya ba ang si Cayetano? Ibig sabihin, yung iba hindi niya iniimbestigahan. Pero si Cayetano, papaimbestigahan niya. Marami naman daw mga syudad na may flood control projects din. Bakit daw Taguig? Yun. Ha? Kumbaga namumuliti ka daw si Senador Ping Lacson kasi parang sinisingle out si Cayetano. Sabi kasi ni Cayetano, bakit naman daw Taguig lang na flood control projects ang iimbestigahan? Bakit yung ibang cities may flood control projects din hindi iimbestigahan? Alam nyo kung anong sagot ni Senador Ping Lacson? Hindi ko siya sinisingle out. Siya lang yung pinaprioritize ko. Ang ibig kasing sabihin ng single out, yung iba hindi na iimbestigahan. Sabi niya, iimbestigahan niya pa rin yun. Pero uunahin niya na muna si Cayetano. O yun. Yun ang sagot ni Lacson. Sabi ni Lacson, hindi ko sinisingle out ang Taguig. Kahit yung iba pa daw na mga yung iba pang mga syudad na flood control projects, imbestigahan niya rin. Kaya lang, uunahin niya na raw ang Taguig. At alam niyo kung anong sagot ni Senador Ping Lacson, bakit uunahin niya ang Taguig? Madaldal daw kasi si Cayetano eh. Ha? Madaldal. Masyado daw nagmamalinis. Yun. Ganun yung talagang exact terms na ginamit ni Cayetano. Ay, ni Lacson ha. Hindi ko termino yun. Sabi ni Senador Ping Lacson, madaldal kasi siyang masyado eh. Masyado siyang nagmamalinis. Akala mo naman walang mga baho sa kanya. O papakit ko ngayon na mayroong baho siya. Na yung mga flood control projects niya sa Taguig ay may mga ghost projects din at anomalya. O, bakit niya daw ginawa yan? Na pupukusan niya na si Cayetano? Sinira daw, inano daw siya eh. Ha? Binabanatan daw ang kanyang integrity. O di sige, sagutin niya rin. O balikan niya rin. Inaamin naman ni Lacson, respect niya ito kay Cayetano kasi masyado daw madaldal. Pinag-initan daw siya. O sige. O, sabi ni Senador Ping Lacson, gantihan ko rin siya. Hindi mga kabunyi. ha? Sabi yan ni sabi yan mismo ni Lacson. Hindi niya dinideny na pinupukusan niya ngayon si Cayetano. Ito daw ang kanyang priority sa ngayon. Bakit priority niya na mapanagot itong si Cayetano? Eh kasi nga, inano daw siya eh, parang kinantil siya eh. Nananahimik siya, hindi niya naman daw. Ang totoo daw, sabi ni Senador Ping Lacson, matagal na may hawak na silang mga ebidensya kay Cayetano at yang sa Taguig na yan. Kaya lang, por respeto nga daw kay Cayetano, hindi nila ginagalaw yan. Hindi nila ginagalaw, saka na lang. Parang hindi mo na yan priority. Ay ngayon, sabi ni Lacson, ano siya, inatake niya ang kanyang integrity. Hindi pwede yan. Kaya ngayon, uunahin niya na daw ang Taguig. Bakit? Para makulong na itong si Cayetano. Ang kalalagyan daw dapat kasi ni Cayetano ay Payatas, yung New Quezon City Jail. yan mga kabunyog Ano po ba yung nakita ng team ninyo na medyo questionable po talaga? Yung nag-overlap, yung kasi may mga linear meters yan eh. Kapag ang isang project, phase 1, halimbawa phase 2, phase 3, mahaba yan eh. Pero may mga napansin na kami doon na yung sa phase, between two phases ng proyekto, naka-overlap. So hindi mo masasabing parang completely nag-ghost kasi may nagawang portion. Pero dahil in-overlap mo, nakatipid yung, halimbawa, nakabawas ka ng 100 linear meters. Dahil dineclare mong parang hagip na yun ng pondo para doon sa span na yun. Pagkatapos yung susunod na span, in-overlap, sinadya yun kasi para makatipid. Kasi nga, merong tongpat. Kasi kung maayos yung paggawa ng proyekto at wala naman nilalagyan, siyempre, susundan ng kontraktor yung kung ano yung nakalaan na pondo para sa span na yon. Pero dahil kailangan magtipid at baka hindi mahalata, in-overlap yung span. So parang
minsan lang ginawa, pinalabas na 2 beses na pondohan yung span na yon. Opo, opo. I hope you can follow, no? Yung Opo. 100 meters sa linear meters. Para nagpatong Nagawa na yun eh. Pero gawa sa na eh. documentation, parang nasaklaw pa uli yung Yung tapos na. yung buntot. Kunwari nagawa pa ulit. Ganon. Ganon ang daya. Parang yung buntot, Sen, yung dulo, na halimbawa sabihin mong isang hakbang, yung dulo. So, yung next project, sinakop din niya yung isang hakbang na dulo na yon para palabasin bago. Yes, natapos na at bayad na. Oo. So natipid mo yung dulo na yon. Kung halimbawang sabihin natin 10 linear meters at Opo. kung halaga ng isang linear meter halimbawa 400 or 500,000. So kung hahakbang ka at makakatipid ka ng 10 linear meters, medyo nakadaya ka ng 5 million, di ba? Oo. Kung halimbawa 500,000 yung isang example lang ito. Opo. Halimbawa 500,000 pesos ang cost ng isang linear meter at sinaklaw mo yung 10 linear meters, agad-agad nakatipid yung kontraktor ng 5 million. At nawala ng gobyerno, nanakawan ng gobyerno ng 5 million pesos kaagad. Oo, nako. Kung gano'n ang kwentahan, di ba? Opo. Tapos may nakita pa, kasi ngayon, napakarami kasing, isang kaduda-duda, so far, ang nakikita namin, out of the 6.79 billion na insertion, 2025 pa lang ito, Opo. 6 billion 795 million yung insertion, ano, na nakapangalan to, naka-care of kay Senator Alan. So, out of that, meron kami nakitang 3.385 billion na halos pare-pareho ang halaga eh. 100 million, 100 million, 100 million. Ang haba. So hanggang sa nakita namin, meron doong dalawang parehong-pareho yung lokasyon. Parehong-pareho description. Ibig sabihin, iisang proyekto, dalawang beses pinondohan. Oo. Now, does that make it outrightly illegal? Probably not. Pero kung ang pinapatingnan ko ngayon, yung documentation nung isang proyekto na dalawang beses pinondohan. Kasi kung parehong nadeklara at nakasingil yun, at madali makita yun, nasa record yan eh. Ghost yung isa. Pero kung hindi na in-implement yung isa doon, kasi nga doble, wala sigurong problema kasi na-correct. Pero saan napunta yung 100 million na yon? Yun ang tanong doon. Opo. So, long and short, parang kung i-summarize natin, this is work in progress at maganda yung progress as far as our own investigation is concerned. Dahil sabi ko nga, di ba, the plot thickens, tapos yung kaso lumalakas kasi nga marami kami nakakalkal at may mga nakausap na rin kami na posibleng mga testigo. So, hindi lamang nako-confine sa isang tao. Sa tingin namin, marami pa rin ibang masasangkot na mga individuals patungkol dito. Itong pagtingin nyo, sir, dito sa projects na ito sa Taguig, may mga nagsasabi baka pagganti kay Senator Alan Cayetano dahil nakakasagutan niyo siya nitong mga nakaraang araw. At sabi rin naglabas siya ng statement mismo, partner. Sabi, bakit daw po Taguig lang? Senator Ping, ang pinupuntirya, ang daming pa daw ibang lugar na may mga ganyang ghost at illegal na mga infrastructure projects. Well, una-una, hindi ako magpapa-ipokrito, no? Siya yung angingay eh. At saka inattack niya yung aking integridad. Anong gagawin ko? Alam mo, nandiyan naman talaga yung records ng Taguig. Kaya lang, hindi namin na i-prioritize kasi nabuntun yung aming pansin doon sa Bulacan. Kasi yun talaga yung napakarami. Pati sa Occidental Mindoro at saka sa ibang lugar. Pero nandiyan sa baul namin yan. Nasa vault file namin yan eh. So ngayon nag-ingay siya, nag-ingay. Siyempre, sabihin ko sa staff ko, hanapin nyo nga yung Taguig kasi ang ingay nito. Nagmamalinis, tapos nagbibibintang ng kung ano na hindi naman totoo. Siyempre, pag inattack mo yung integrity ko, babangon ako. At gagantihan kita. Sabihin niya ng sinisiruin ko yung Taguig. Well, he can say that, he can claim that. Pinaprioritize ko lang, hindi ko sinisingle out. Pinaprioritize ko lang dahil sa ingay niya. So let's see kung saan to aabot. Pero sabi ko nga, ang dami nagbo-volunteer. Noong nga nagsalita lang ako tungkol sa Taguig, I was swarmed by so many information na sinasala namin kasi baka iba planted na. Opo. Ang dami nagkukusa, no? Hindi inaayos nga namin schedule. Yung iba nga hinahati ko na sa staff kayo na makapagkita at lahat, ano? And even yung kanyang sariling kapatid na nagparating ng salita na gustong makipagkita. But then, hindi pa naman nagaganap yun dahil hindi pa nasa-set yung schedule. Kung nagbago ng isip, hindi ko alam. Pero hindi ako naghahanap ng informants. Sila mismo yung, dahil siguro, marami silang alam. So,
let's put it that way, ano. Babangon ako't dudurugin Kaya lang kita. yung pelikula, linyahan sa pelikula, yung sinabi ni Sen Lacson. Sen, Hindi, kasi kayo man, alam mo, ikaw, Victoria, ikaw, Robert, Opo. inatake kang personal, tapos ang inatak sa iyo, integrity mo. Opo. Anong gagawin mo? Yes, Totoo. oo. I-defend mo yung integrity mo, Tama. pero hindi ka titigil sa pag-defend lang, kasi kung defensive ka lang lagi, babanat siya ng babanat. So, gawin mo rin siyang busy. hindi pa ba naging... At saka meron naman alam mo, kung babato ka, dapat wala may babato sa'yo. Ang ingay-ingay mo, ang dami-daming problema doon sa lugar mo. Alam mo, pati yung mga, kala ko nga, isa lang yung bagman niya nung una eh. Lumalabas ngayon, na-identify na bagmen. Sa ngayon, at least 3 eh. 3? Exciting ang abangan natin sa Blue Ribbon Committee. Ano, sir? Kailan ang target, sir? Ganito, Victoria, Robert, kasi ang iniisip ko, either simultaneously, ipadala ko ng diretso sa ombudsman para madali na yung investigation nila. Pwedeng unahin kong Blue Ribbon o kaya pwedeng hindi ko na idanto sa Blue Ribbon para mas mabilis. Idiretso ko na lahat yung nakalap naming ebidensya, diretsong ombudsman na, para mas mabilis pa. Kasi kung dadampan ng Blue Ribbon, medyo may balitaktakan pa dyan. Baka maharas pa yung mga resource persons na mag-a-attend. Kaya iniisip ko ngayon, medyo nagdadalawang isip ako na wag na idaan sa Blue Ribbon, idiretso ko na sa ombudsman. Para diretso na yung kung kailangan pa nila mag-fact-finding o hindi na kailangan kasi sufficient na yung ebidensya, diretso na agad sa preliminary investigation para madali na yung pag-resolve, yung paggawa ng resolution at kung merong tinatawag nilang reasonable certainty of conviction, ma-establish na nila yon, didiretso na sa Sandigan Bayan at para ma-issue na agad ng warrant. So mga kabunyog, abangan natin ito kung talagang ang dadalhin na kaagad sa ombudsman ni Senador Ping Lacson ang kaso ni Cayetano ay mapapabilis yan. Mapapabilis. Hindi na, ayaw na daw ni Cayetano, ni Lacson mag-imbestiga pa. Ayaw niya na nung Blue Ribbon investigation. Bakit? Bakit pa daw mag-iimbestiga? Marami na siyang ebidensya. 3 pa nga daw na bagman ang hawak niya. Direktahin niya na sa ombudsman. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Mabuti na daw ito para maturuan ng leksyon si Cayetano. Madaldal masyadong nagmamalinis. Yan mga kabunyog. Ano talaga kahit yung mga rason na sinasabi ni Lacson, bakit niya uunahin na itong si Cayetano at ang Taguig? Hindi na real talk na si Lacson Wala nang mga paligoy-ligoy. Bakit niya bakit niya raw pinaprioridad ang Taguig? Sabi niya, simple lang. Hawak niya na ang mga ebidensya ng Taguig. Hawak niya na ang mga ebidensya ng anomalya sa flood control ni Cayetano. Matagal niya na daw na alam yan, pero hindi niya lang binibigyan ng atensyon, prioridad. Pero ngayon, dahil nagmamalinis si Cayetano, ipapakita niyang hindi totoong malinis yan. Maraming kaso yan. Okay? Ayan, mga kabunyog, mga kababayan, abangan natin ito.